1995 hanggang 2021 ang itinakbo ng mayabong na karera ni Pacquiao. Subalit musmus pa lang nang mag-umpisa bilang solusyon o pantawid gutom. Lalagpas sa bilang ng iyong daliri ang mga karangalang naiuwi niya para sa bayan. So Pacquiao's peak was just about as good as anyone in history. Kaya sinasabi ng ilan na wala nang makakabasag pa sa kung anuman ang naabot niya. Ngunit ngayon ay may isang boksingerong galing rin sa Asia na dinidikit ang pangalan sa kanya. I think EUA is the next Manny Pacquiao. Isang 4-division world champion at naging undisputed rin na pwede raw pumantay sa kanya. Prime pa niya at malamang ay higit 5 taon pa ang itatakbo ng karera. It's coming. The monster is coming. May sapat bang gasolina itong monster ng Japan para higitan ang inukit ni Pacquiao sa kasaysayan? Sa videong ito ating hihimayin ang pinagkaiba ng kanilang achievements at karera. Tutugma nga ba ang sambit ni Mike Tyson na mas hihigit pa si Inoue kumpara kay Pacquiao kung usapang skills at achievements? He's better than Manny Pacquiao. Manny Pacquiao's lose like that. The most efficient hunting machine in all of boxing. He's vicious. The monster. Ating ring titimbangin kung papantay nga ba talaga ang mga karangalan na maaaring maarok ng Hapon sa mga susunod na taon. Magkaiba ang roots o ugat na pinanggalingan ng dalawa. Kung si Inoue ay may amang amateurista at pamilyang may kakayahan sa buhay, si Pacquiao naman ay galing sa walang-wala. We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. 6 years old pa lang si Inoue nang mapansin ng ama niya na may galing ang batang ito. Ang head trainer na si Shingo Inoue ay isang CEO ng isang painting company, may condominium complex at isang manunulat rin. Habang si Pacquiao naman ay 12 na nang turuan ng tiyuhin niyang si Sardo Mejia. Sa edad na 14 ay nakipagsapalaran sa Maynila para ipagpatuloy ang boxing career habang nagtatrabaho bilang pahinante. Kumbaga, malayo ang agwat o estado ng pamumuhay nila. Para mas makuha natin ng malinaw ang imahe, ililista natin ang mga titulong nakamit ng dalawa. Sumatotal si Inoue ay tumalo ng 20 kalaban sa isang world title fight. 18 ay binaklas via KO. 12 dito ay current at former world champions. Kauna-una ang undisputed ng bantamweight sa 4-belt era at kauna-unang Asiano na naging undisputed sa 4-belt era. May amateur record na 75 wins at 6 losses at may record na 4 wins at 4 knockouts sa labas ng Japan. Habang si Pacquiao naman ay tumalo ng 16 na kalaban na kung usapang world title fight. 8 lang ang knockout niya dito, subalit may mga kasamang future Hall of Fame inductees dyan. Bukod tanging 8 division world champion sa kasaysayan ng laro na sinasabi ng ilan na imposible nang mabasag. Bukod tanging 5 division lineal champion sa kasaysayan. Tumalo ng 7 undefeated na kalaban na may higit 10 panalo. May amateur record na 60 wins at 4 losses at may record na 28 wins, 6 losses at 40 knockouts sa labas ng Pinas. Mapunta naman tayo sa achievements o parangal na nakuha nila sa kani-kaniyang karera. 2018 Knockout of the Year kontra sa former world champion Juan Carlos Payano. 2019 Fight of the Year kontra kay Donaires sa unang pagtutuos. But here's the catch, never pang naging Fighter of the Year si Inoue despite sa kanyang mga accolades. Pero malay natin this year kung sakaling matalo niya si Tapales in a devastating fashion, baka madagdag yan bilang achievement niya. If you're not ready every second, every minute of the round with a guy like Inoue, it's gonna be hard. It's gonna be hard to compete. Tingnan rin natin kung kaya ba ni Inoue maging Fighter of the Decade ngayong prime niya. Sa ngayon, ang masasabing kaagaw niya dyan ay si Terence Crawford at special mention naman sina Canelo Alvarez, Tyson Fury at Alexander Usyk.
Isang undefeated na may 88 knockout ratio. Grabe yun. One of the best jabber and body killer in this era. And Inoue hasn't even broken a sweat. And that brings to an end. Dahil nga prime pa niya, tingnan natin in the next 5 years kung mahabol ba niya ang naarok ni Pacquiao. Oh my God. No one ever came close to dreaming about doing that. And then Pacquiao did it. No one had ever done it before. Ever. Kung usapang achievements, abay talagang mas nangingibabaw si Pacquiao na maituturing na one of the greatest of all time. 2009 Knockout of the Year kontra kay Ricky Hatton na isang Hall of Fame inductee. 2012 Fight of the Year kontra kay Marquez sa pang-apat na tagpo, ngunit bigo siya rito. 3 beses naging Fighter of the Year, naging Fighter of the Decade, bukod tanging boksingero na naging kampiyon sa 4 na dekada. Pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan, one of the highest paid athlete sa buong mundo noong 2012 at 2015. Naging parte ng biggest fight of the century in terms of audience and revenue kontra kay Mayweather. Napakaraming laban na nagmarka kontra rin sa mga boxing legends. Maiko-konsiderang isang global superstar dahil kahit saan man mapunta ay kilala ng maraming tao. At for sure, mag-a-agree ang marami na parehong future Hall of Fame inductee ang dalawa. Because his technique, his power, it stays with him the entire fight. His reflexes, you know, his counters, like all that, like he's built different. Paano naman kung usapang boxing skills, galing at lakas sa loob ng lona? Kung nagpang-abot ang dalawa, sino kaya ang tutumba? Yan ay mahirap sagutin sapagkat magkaibang timbang o dibisyon ang masasabing prime years nila. You have to rank them at their best and then also over the course of their careers. Because when you have that argument, are you talking about who accomplished the most or what heights did they reach? What peak did they reach? Tulad ngayon, bantamweight at super bantamweight ang masasabing kalakasan ni Inoue. Pwedeng sa featherweight rin, kaso di pa natin nakita. Habang si Pacquiao ay kita natin na sobrang halimaw niya between 2008 at 2011. Ang dream match versus De La Hoya, isang beses lumaban sa super lightweight kontra kay Hatton. Debut fight niya versus Cotto sa welterweight. At ang total dominance against Shane Mosley. Mga Hall of Famer ang 4 na nabanggit. Impressive. Ipagpalagay natin na nagpang-abot si Pacquiao at Inoue sa 118 o 122. Maaaring may advantage si Inoue dito dahil hindi pa ganoon ka-establish ang estilo ni Pacquiao in these weight classes. At siguro hindi niya rin kayang i-maintain ang ganitong timbang para mas mabigyan ng time mag-improve. Kung sa 140 naman sila maglalaban, abay, may malinaw na ideya tayo dito. Sadyang maliit lang talaga ang body mass ni Inoue at kahit nga siguro sa lightweight division ay mahihirapan siyang akyatin o makipagtagisan sa mga magagaling dyan gaya ni Tank at Shakur Stevenson. Nag-survey tayo nakaraan para makuha ang opinyon ng mga boxing fans hinggil dito. Alam natin na medyo magiging biased ito dahil majority sa bumoto ay Pinoy. Pinakita at binahagi lang natin ang insight ng mga taga-subaybay sa channel natin. Kung hangad ay maging 8 division, parang umakyat si Inoue at nilabanan si Teofimo Lopez o Ryan Garcia sa junior welterweight division. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang disadvantage ng Hapon. Kayo, ano sa palagay nyo patungkol sa usapin na to? Papantay kaya ang Hapon o wala nang makakabasag sa kung anuman ang inukit ni Pacquiao sa kasaysayan ng laro? Ang tiyak lang sa ngayon ay for sure, dalawang alamat ito sa mundo ng boxing.